ba tayo mag-usap ng saglit? Tungkol kay Rex. Parang gaspang ng ugali niya. Mainam siguro kung kilatisin mo muna siya bago siya pagkatiwalaan. Hindi ka lang pala pulis eh, no? Hukom ka rin. Alam mo, hindi mo ako kilala. Kaya wag mo akong uhusgahan. Pinag-iingat ko yung kaibigan ko. Di ba gusto mo sira ulo? Teka. Huwag nga kayong mag-away dito. Respetuhin niyo naman yung bahay ko. Eh, bastos yung pulis na yan eh. Boyfriend ka rin, Dolores? Nakakapagtaka ba yan? Ano ba sadya mo dito? Mas magiging masaya tayo kung ilalayo mo yung bata sa amin. Kung nabala sa girlfriend ko. Hanggang ngayon ba, si Dolores pa rin ba nasa puso mo? Of course not. Kung may nararamdaman ako sa kanya, alam mo kung ano yun? Pagkadismaya. Dahil wala siyang ginawa sa akin, kundi isahan ako sa mga lahat ng kasinungalingan niya. Pero ngayon pare, hindi niya na ako maiisahan pagdating kay Elisa. Dahil hindi niya makakausap si Elisa. Si Elisa. Here you go. Mami, narinig po na wala si Tay. Ibig sabihin po ba nun? Diretso niyo rin po ako sa school? Oo, ganun na nga. Para namang meron akong choice. Ano po yun? Ibig ko sabihin, pumasok ka na kasi baka maliit ka na. Ito yata mga classmates mo na to eh. Oo. Elisa, mamaya baka yung driver na lang sumundo sa'yo ha kasi may meeting pa ang mami. Sige po. Okay? Enjoy your first day of school. Wow, sweet naman. Sige, pasok ka na. Bye-bye. Bye-bye po. Elisa! Anak! Galingan mo ha! Lagi ka magtataas ng kamay ha! Para makita ka ng teacher mo ha! Love mo! Love you na! Hi, what is your name? Hi, Melissa. Kayo, anong name niyo? My name is Bridget. And I am Frances. Bago ka lang ba sa school namin? Parang ngayon lang kasi kita nakita eh. Oo, yung student ako dito. From what school are you? Babang paaralan ng San Francisco. Is that a public school? My sister told me students from public schools are bad. Hindi totoo yun. Kahit nanggaling ako ng public school, mabait naman ako kahit kailan nga wala akong naging kaaway eh. Morning, class! Good morning, But before we start, I want you to meet your new classmate. Elisa, please come forward. Class, this is Elisa Guizon, your new classmate. Say hi to Elisa. Hi! Talagang hanggang dito naman, Dolores, sinusundan mo talaga si Elisa. Ano naman masama kung sundan ko siya? Anak ko siya. Walang masama kahit sundan ko ang anak ko dahil anak ko si Elisa. You might be forgetting, Dolores. You're not Elisa's mother anymore dahil inabandona mo siya. I am her mother now. Madrasta ka lang. At kahit anong gawin mo, hindi ka talaga mapropromote bilang ina ni Elisa kahit mamatay pa ako. You know, I may not be her biological mother, pero sino ba lagi niyang kasama? Sino bang nag-aaruga sa kanya? Sino ba nag-aatid sa kanya sa school? Sino bang tinatawag niyang mommy? Hindi ba ako? So who should feel sorry between the two of us? Hindi ba ikaw? I don't want to see your face again, Dolores.
Ma'am, kontakin niyo na lang po ako kapag nakapag-decide na kayo na dito gaganapin yung wedding reception niyo. Sa inyo na po to, ma'am. Maraming Thank you po. salamat. Thank you. Excuse me. Yes, sir? I'm looking for Attorney Gomez. You must be Mr. Victor Guizon Jr.? Yes. Sandali lang po, sir. Tatawagin ko lang po siya. Have a Okay. seat, sir. Thank you. Thank you. Dapat po din na lang po ako sinundo. Kasi di ba po sabi niyo, si Manong Pedro na lang po magsusundo sa akin. That's okay, Elisa. Alam mo, napakaraming masasamang tao dyan sa paligid. So I have to make sure that you're safe. So paano? I'll see you again tomorrow? Opo, salamat po. You're welcome, sweetheart. Sige na, magbihis ka na. Lita, Nieves. Sandali lang. Ma'am, bakit po? Kung sakaling dadaan dito si Dolores, wag na wag niyong sasabihin na nandito si Elisa. Kahit na nandito talaga siya. Maliwanag ba? Opo. Good. Sige na. Manong, alis na ako. Pabukas ng gate. Sir, Attorney Franco will be here soon po. Okay, thank you. Ma'am, may nagpapadeliver po ng pansit sa room 206. Okay, sige, tara. Doon tayo sa reception. Okay po. Mr. Victor Guizon. You must be Attorney Gomez. Tony Gomez, Isel's cousin. Sa wakas, nakita na rin tayo. Shall we start business? Sure. Halika dun sa itaas. Usapan natin yan. Ay, naku. Yung si Ma'am Izel, masyadong ipinagdadamot si Elisa. Hindi naman talaga siya ang nanay niyan. Alam mo, di niya mapipigilan si Dolores na makita si Elisa. Eh, anak niya kaya yon. Nung umalis na si Elisa, halos araw-araw pumupunta yun dito, makita lang yung anak niya. Nakita ko nga yun eh. Halos madurog ang puso ko. Umulan, umaraw. Nasa labas si Dolores. Inaantay talaga ang pagbabalik ni Elisa. Ay, naku. Mahal na mahal talaga yung anak niya. Oo nga, nakita ko yun. Ang sabi ni Mami Zel, niwan ako ni Inay. Di pala totoo yun. Binalikan pala niya ako. Oh. Bakit ka umiyak? Tungkol na naman to kay Elisa, no? Nakita ko kasi sina Izel. Doon sa bagong eskwelahan ni Elisa. Magkayakap sila ni Elisa. Parang saya-saya nila. Ayaw mo nun? Mas nahahalagahan siya ni Izel, di ba? Kuya, ako dapat yung naghahatid kay Elisa sa eskwelahan. Ako dapat yung tinatawag yan, nanay. Dapat ako lang, kuya. Pero, hindi na yun yung kaso dito eh. Hindi mo na nga mahawakan yung anak mo. Dolores, lahat ng mga magulang, pangarap nila sa anak nila gumanda yung buhay. Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba, para sa kanila. Dahil ayaw nating maranasan kung ano man yung nararanasan nila. Si Elisa, maganda na ang buhay ngayon. Sana ikaw rin. Hindi ko naman sinabing kalimutan mo siya, pero dapat matutunan mong tanggapin. May iba na siyang pamilya. Pagpasalamat mo na lang. Nasa ayos na yung buhay ng anak mo. Ha? Tama na. Tama na. Tama na. Halika dito. Tama na.
your homework? Yes, Mom! Very good. Now, I want you to read your essay about your parents. Elisa, pwede mo ba umpisahan? My parents. My mother's name is Dolores Mahabuhay, and my father's name is Victor Grison Jr. Wait, Elisa, what is your mother's name again? Dolores po. I thought her name is Isel. Anyway, please continue. My mother is a laundry woman. Labanderang mami mo? Class, please keep quiet. Marangal na hanap buhay ang paglalabandera. Kaya huwag niyong pagtatawanan si Elisa. Elisa, please continue. I didn't have brothers and sisters, but I had 2 cousins, namely Ate Jocelyn and Kuya Tamtam. I love my mother and father so much. Chang, talaga po bang itatago niyo tong lahat ng gamit ni Elisa? Siguro nga tama yung tatay niyo. Kailangan ko nang tanggapin na may ibang pamilya na si Eliza. Ibig po bang sabihin, ititigil niyo na po ang pagkuha sa pinsan namin? Paano naman po kayo? Alam niyo, tagal ko nang pinaglaban si Elisa. Pero siya yung sumuko. Hindi ko naman siya mapipilit na bumalik sa akin. Saka nakita ko naman na masaya na siya kung nasaan siya ngayon. Kaya ayos na yun sa akin. Eh, mukhang inaalagaan naman siya mabuti ng mga buwisan, lalo na yan si Izel, diba? Kaya wala na akong dapat ipag-alala. Nasa mabuting kamay si Elisa. Si Dolores ho ang ipinakilala niyang nanay niya? Kaya ako kayo pinatawag. Kasi, and I'm just concerned kung saan nakuha ni Elisa ang informasyon na yun. Actually, ma'am, I am Elisa's stepmother. Because iniwan po siya ng biological mother niya, who is Dolores. But we already had an agreement na ako na ang mommy niya dahil ikakasal na kami ng daddy niya. Ah, I see. Akala ko naman nagsisinungaling si Elisa eh. But anyway, ayoko na makialam pa sa mga ganyan. Kasi masyado ng personal yung mga bagay na yan eh. Kailan dalawa ni Elisa mag-usap ng mga bagay na yan, ha? Yes, ma'am. Will do. Thank you so much for letting me know about this. Okay. If there's any problem, just see me, ha? Yes, ma'am. So, si Dolores pa rin pala ang pinapakilala mong nanay. Di ba nagkaintindihan na tayo, Elisa? Ako na ang mami mo dahil iniwan ka ng nanay mo. Hindi po ako iniwan ni Inay. Narinig ko po yung sumakasama natin sa bahay. Ang sabi po nila, hindi ako iniwan ni Inay. Nung umalis nga daw po ako, lagi daw po ako dinidalaw ni Inay dun sa bahay ko. Di tulad ang sabi niyo, niloko niyo lang ako. Anong sabi mo? Manloloko ko? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para protektahan ka, ito igaganti mo sa akin? I treated you like my own daughter. And then this is what I get? Ano? Gusto mong bumalik sa nanay mo? Sa nanay mong labandera? Sige! Tingnan natin kung hindi ka babalik sa akin dahil ako lang magmamasa ng ganito. Sige! Halika na! I don't need you in my life. Bumalik ka sa nanay mo! Nasaktan po ako! Halika! Gusto mo sa nanay mo, di ba? Halika! Mrs., is there something wrong? Wala po, ma'am. Elisa? Wala po. Okay. Sige po. Okay ka lang ba? Eh, kung hindi ka naman kasi makulit, hindi kita mapapagalitan eh. Kahit kailan po, hindi po ako sinaktan ni Inay. Sorry na.
Ano bang gusto mo para makalimutan mo to? You want to go to the mall? Kain tayo? Let's buy toys? Mura na lang po tayo. Okay. Anything you want. Basta, Elisa, forget this happened, ha? Look at me. Don't tell anyone, okay? Hindi ko naman sinasadya, eh. Love ka ni Mami Izel. Huwag ka lang bad girl, ha? Okay, let's go. Come on. Hi, Nak! Victor? Why are you home so early? Di ba dapat bukas pa yung balik mo from the resort? Hindi ko muna itutuloy. Anyway, marami pa naman time para doon eh. Hindi kasi ako mapakali nung tinawagan ako nung teacher ni Elisa. Kaya bigla ako umuwi. Anak. Anak, bakit naman sinabi mo sa school si Dolores pa rin ang mami mo? Anak, gusto mo ba pakiramdam mo? Bakit tayo mo ako kusapin? Siguro pagod lang po ako. O sige, pumunta ka muna sa room mo, bihis ka. Saka na natin itong pag-usapan, ha? Manang! Sige na, anak, basang-basa yung likod mo. Akit na. Manang! Po! Pwede pakibihisan mo na si Elisa? Opo! Hazel, thank you, ha? Naaasahan kita pumunta sa school ni Elisa. Zen. Anong itsura ng mukha ng tiyang nyo nung nililigpit yung gamit? Sobrang lungkot po. Awang-awa nga po ako eh. Parang nagpapakatatag na lang po siya para matapos niya po yung ginagawa niya. Gusto ko nga po siyang yakapin eh. Kaso nga lang po, baka maiyak siya. Siyempre, maiyak din po ako. Drama yun, di ba? Tiyang. Tiyang. Mano po? Sige na, lumabas muna kayo. Kausapin ko na yung tiyang nyo. Sige po. Kumusta ka? Nililigpit mo na raw yung gamit ni Elisa, sabi ng mga bata. Tama yung ginagawa mo, Dolores. Alam kong sakit mawala ng anak. Ako nga eh. Nung namatay yung nanay ng dalawang bata, nahirapan din ako sobra. Akala ko, di na ako makakapag-asawa ulit eh. Pero, ayan oh, nandiyan si Flora. Nakabangon ulit ako, nakaya ko. Kaya ikaw, bata ka pa. Pwede ka pa magpamilya ulit. Pwede ka pa mag-asawa. Gumawa ng anak. Kaya huwag mo nang masyado isipin si Elisa, ha? Okay lang ba pakiramdam mo? Bakit parang kanina pa mainit ang ulo mo? Ano ba to? Tungkol kay Elisa? No, it's not. This is about you. Bakit? Anong ginawa ko? Bakit ba naman kasi umuwi ka pa? Victor, sinabi ko naman sa'yo, kaya kong alagaan si Elisa. I know. Pero nag-aalala ako sa anak ko. Kaya kailangan ko umuwi. Saka, pwede naman namin pag-usapan ni Franco yung business proposal na sa ibang araw. But there's no other time! Ano lang? Hindi ko maintindihan. Bakit mo ba ako minamadali mag-invest sa business niyo? Mas uunahin ko ba yun kaysa sa anak ko? Victor, dahil din naman to sa'yo. Para sa'yo to eh. Gusto kong lumago ang negosyo mo. And I know how much financial security matters to you. Pero may mas importante pa rin sa akin ang anak ko. Kailangan ko siya matutukan. But I told you I'm here. I can look after her.
Victor, pagod na nga ako sa pagpapakananay sa anak mo. Kahit minsan nahihirapan ako sa ugaling squatter niya. Isel! Watch your words. I'm just telling the truth. Kung makapagsalita ka, parang hindi ko anak ang iniinsulto mo. Akala ko ba anak ang turing mo sa kanya? Bakit ganyan ka magsalita sa kanya ngayon? Dahil manang-mana siya kay Dolores. Sa lahat naman ang pwedeng maging nanay, yun pa. O edi pati anak mo nahawa sa pagiging squatter niya. Tama na! Hanggang eskwelahan nadala. Edi pati tayo naaabala, Victor. Sabi ko, tama na eh. Anak ko si Elisa. Tanggap mo ang lahat sa kanya. Ngayon, kung di mo kayang pakasama ng anak mo, hindi kita pipilitin. Victor! Victor! Victor, I'm sorry. Victor! Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagkakaroon ng bagong boyfriend? Baka naman di niya magawang palitan si Mang Victor dahil siya pa rin ang gusto niya. Ikakasal na pala sila. Malinis din ang record ni Dolores para makagawa ng isang krimen na napakabigat. May posibilidad na inosente si Dolores? Maaari. Mas marating na ng gown days before ang kasal. Hindi raw natutuloy. Lahat ng posibilidad na maaaring hindi matuloy ang kasal ko, naisip ko na. At may solusyon na ako sa lahat ng ito. Masyado na ako marami na itulong kay Dolores para basta ko lang sa bitawan. At di ako nakakasingil. Di ako titigil. Pinag-aralan namin muli kung may kinalaman si Dolores sa panginginap kay Elisa. Lumalabas na malaking posibilidad na inosente siya. Huwag ka nang umasa na mabubuo pa pamilya niyo. Dolores, ikakasal na siya. Kinalimutan ka na niya, kaya sana kalimutan mo na rin siya.